Complete safety gear. Let's get it on! GI tubular 2x6 by 2.0 by 6 meters para sa rafter. 45 angle slope. Meron akong dalawang aluminum ladder magkabila. 70 amperes welding rod 2.5 6013. One down. Additional na poste para sa huling rafter. Ang tamang paraan sa pagtatayo ng poste ay dapat may bracing upang ma-maintain na nakahulog ito. Huling rafter na po itong aking ikakabit dito sa gilid. Magdugtong naman ako ng GI tubular 2x3 by 2.0 by 6 meters para sa gagamitin ko na purlins. Ganda ng background, overlooking ng Taal Volcano. Tataas na po namin yung parlinan 2x3 by 2.0 na tubular. Ang una kong ikakabit ay sa may gilid, sa may bandang itaas. Para sa safety ng ginagawa, mayroong harness na nakahook sa lifeline gamit ang lubid. Naikapit ko na po yung unang parlina dito sa dulo. Pag nakapag-eskwala tayo dyan, bago ikagabit naman natin yung kabilang laylayan, yan, eskwalado na po yan. Ginamitan ng malaking eskwala. Ang building, eskwalado naman, oh. Meron pong stopper ang dulo ng rafter para ang parlina ay hindi malaglag. Dalawang huli na parlina na ikakabit ko sa may bandang ibaba. Ang pagitan ng aking purlins ay 60 cm nasa gitna. Ito naman ang aking framing ng Sinipa GI tubular 1x1. Ang lapad po nito ay 11 inches para sa Sinipa Hardiplex 1/2 by 12 inches. Mahaba po ito dahil tatlong 6 meters na po itong magkadugtong. Tuloy-tuloy lang po ako para makikita nyo naman o magkakaroon po kayo ng idea dito sa kagandahan ng Taal Volcano dito sa Tagaytay. Ang ginagawa po namin ay under construction ng RSM Restaurant dito sa Magallanes, Tagaytay. Overlooking ng Taal Volcano. Nice. Left wings at my right wings, magkakaroon po ito ng tulay. Yun naman po yung aking susunod na upload. Kasama sana buhay! Welcome to Tagaytay! Welcome guys! Set na yan! Meron po siyang dalawang palapag, gamit pati roof deck. Kakabit ko na ang framing ng Sinipa tubular 1x1. Sinipa Hardiplex 1/2 by 12 feet by 8 feet. Ikakabit ko na gamit ang metal block screw
Ono with screw bit. At syempre nakakabit sa barina na may reverse. Kakabit ko na ang inside gutter at may abang na rin ito sa downspout. Ang tamang paraan sa paglalagay ng sealant sa dugtungan ng gutter ay lalagyan na po ito bago idugtong. Yun naman po ang aking ginagawa. Tapos na ang pagkakabit ng gutter, meron na rin po itong abang sa downspout. Kumpleto na rin po ito sa hanger, matibay. Lalagyan na po ito ng bubong.